left and forgotten me. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. Somebody told me, I don't know who. Whenever you are sad and blue, when you're feeling all alone and left behind, just take a look inside and you will find you've got to hold on to the night. Hang on, things will be alright, even when it's dark and not a bit of spark. Sing of sunshine from above, spreading rays of sunny love. Just hang on to the vine, stay on. Things will be alright. If you start to cry, look up to the sky. Something's coming up ahead to turn your tears to dew instead. So I hold on to this advice when change is hard and not so nice. If you listen to your heart the whole night through, your sunny Sunday will come one day soon. It's me, it's AC at welcome po sa special episode, special first anniversary episode ng AC's Live Season 4 kasi ang tamad ko mag-edit. Ano yan eh, ganito talaga yan. Sabi ko parang twice a month talaga ako mag-upload mula nung nagsimula yung AC's Live Season 4 last year ng September 29. Ano ba naman to? Hindi magpadaan. Pero come September, September 22, 2019. So ngayon, medyo fast forward muna tayo 1 year after para sa special episode ng AC's Live. At nandito ako ngayon ulit sa Seoul. Actually, kahapon pa ako, wait lang ang tahimik ko kasi nasa restaurant po ako. Ayun, kakain na ako sa bed. Hindi pa ako naglalunch, kakagising ko lang ng 11, tapos so ayun. 1 o'clock na. Buti nakapag-check. Actually, dapat nag-check out ako 11. Kasi late ako nagising. So, itong special episode na ito ay ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nag-decide na mag-special episode para sa first anniversary ng AC's Live. Pero, wala eh. It calls for a celebration. Wow! Sure game eh. Actually, ang plano ko talaga. Kapag pa ako nandito actually, kapag pa ako dumating dito sa Seoul, pero sobrang pagod ko po. As in, mga 2 days yata na hindi maayos yung mga tulog ko. As in, mga 4 hours lang yata for 2 days. Tapos, dumiretso ako dito, wala rin akong tulog. So, kahapon, parang inalat ko na lang yung araw na yun para lang matulog lang ako. Pumunta talaga ako dito sa Seoul. Hindi naman talaga ako mag-special episode dito sa AC's Live talaga. Ang naisip ko kasi, pumunta ako dito sa Seoul para magsulat ng screenplay ko ng pumunta talaga ako dito para sa clarity of mind kasi nagsusulat ako ng screenplay ko ngayon para sa thesis ko. Mag-shoot kami ng October 11 tsaka 18. So, one last revision para sa script ko. Mas ewan ko, hindi ko rin ma-explain. Pero, ayun,
excited ako magsulat ng script and mag-muni-muni at the same time. Pero naisip ko parang, ay shit, gusto ko rin ito maalala. Gusto ko siyang i-document. Gusto ko siyang makita ninyo. Gusto ko rin magkwento at the same time. Saka gusto ko mong dumaldal din. Kasi kapag ka... ayun na yun. Hammers time tayo. Actually ngayon, ano na, pa-autumn equinox na. Equinox. Ayun, so pa-autumn na. So medyo malamig na dito. So hindi ko anong bakit ako naka-chinelas today. Pero, BRB, kakain muna ako. Gutom na ako talaga. Mamaya na ako magkikwento ulit. Okay, so umaambon, visit. Ano ba yan? Ay! Ayan, so inaantay ko na nga lang yung bus papunta sa Hongdae kasi dun nga ako mag-Airbnb ulit. Alam nyo ba? Feeling ko kasi, alam nyo yung, di ba, 1 year ago na yung ACES Live Season 4, yung Phase 1. Kasi may Phases 2 at saka 3. Ito mo yung short. Yun, since may Phase 1 saka, may Phases 1, 2, and 3. Meron kasing, meron akong, di ba, si ate naman makatingin naman sa akin. Tama naman ang tingin, okay. Yun nga, alam niyo yung kapag, ewan ko rin kung ano yung nafe-feel ko na kapag ini-edit ko yung ACES Live Season 4 ng Phase 1, pangit na pangit ako sa sarili ko talaga. So parang, hindi ko pa alam kung paano ako magdamit, hindi ko alam kung ano yung papakita ko sa camera kasi ang init nun, so parang, nasa-stress din ako kasi sobrang init, hindi ko alam kung ano yung susuot ko. So parang minsan kung ano na lang isuot ko. Tapos ang pangat ng buho ko yun kasi yung sobrang galing ako sa sobrang bad place nung 2018, mga February, March, ganyan. Sobrang stress ko. Tapos nag-decide ako na kalbuhin yung sarili ko out of nowhere. Kaya yun yung mga panahon na pinapatubo ko yung buho ko. Kaya ang pangit ng buho ko nun. So parang masama din ang pinanggalingan ko doon. So parang kinailangan ko rin talaga yung bakasyon na yun. Yun nga lang, ang pangit ko. Oo, so hindi ko alam kung as in sobrang minsan kapag nag-edit ako parang sasawang-sawa na ako sa mukha ko, ganyan. Kaya feeling ko pag nag-phase 2 at saka 3 na, excited na ako mag-edit kasi mas ayun na yung bus ko. Mas ayos na yung itsura ko nun. So, try muna ako ng bus, diretso ako ng detay. 건강에 소중한 여러분에게 우정을 나눠드리겠습니다. 우정. Ayun na nga. Grabe po, nabasa-basa na ako ng ulan kasi tinitipid ko yung sarili ko. Sabi ko, yung bumili ng payong kasi baka meron dito. So, ayun, nabasa ako ng ulan. Ganda. Ayun, sabi ko na nga ba merong libreng payong dito. Wait, ililibot ko muna kayo dito sa Airbnb. Actually, naging kaibigan ko na yung landlord dito, yung Airbnb host ko. Teka. Yung may-ari ng Airbnb na to, siya yung may-ari nung tinirahan ko nung Phase 3 ng ng ACES Live Season 4. So, eto siya. Bale, binigyan na lang ako ng discount kasi mag-isa lang naman ako. Pero ito yung isang kwarto, tapos dalawa yung kama.
tingnan natin. Ayan. Kaso, ang laki-laki naman neto for me. So, sabi ko, inaaya ko yung may ibigan ko. Sabi ko, gusto yung sumama kasi ang laki-laki masyado ng kwarto ko. So, meron pang isa dito yata. Pang isang tao lang. So, baka dito na lang ako kasi mas cozy dito. So, at least, mas better. Ay, teka lang. Kaso, wait lang. Ito yung pang isang kwarto. Tapos, ito yung pang dalawang kwarto. Tapos, may TV dito. Doon wala. Tapos, nandito yung wifi. So, dito na lang ako. Tapos, yung mga gamit ko doon ko lang ilalagay para may space ako dito. So, okay. Gawin na natin para makalabas na ako. So, ngayon, ano ang bala kong gawin? Baka ngayon, ang bala kong gawin since may mga deadlines din ako na kailangan mga tapusin. Tawag dito, baka ang gawin ko, pumunta muna ako sa mga coffee shops. Tapos saka na lang ako mag-home din mamayang gabi para may magawa naman ako sa buhay ko para sa araw na ito, para may puntahan siya. Wala rin talaga ako inayos na itinerary for this trip kasi sabi ko magsusulat lang talaga ako, magpapaka-clear ako ng mind, magpapaka-chill lang ako. Kaya, ayun, tingnan lang natin kung saan ako dadali ng alon ng buhay. Alam ng buhay? Saan na naman ang galing? Ang ganda ng color palette, oh, parang ano, puro browns, ganyan. Kala mo naman kung sinong mayaman. Siyempre, pag browns, ganyan, mga autumn colors, ganyan, mga earth tones, ganyan. Para na Koreana, ganyan, mukhang malinis lang tignan, ganyan. Kala mo naman kung sino talaga malinis sa totoong buhay. Unti lang yung dinala kong damit kasi syempre mamimili lang naman na eto na naman po tayo sa mga pag-shopping. Yung kala mo kung sino talagang mayaman talaga siya. I love you. Okay, so ngayon maghahanap lang siguro ako ng coffee shop. Hindi ko alam kung saan ako coffee shop na pupunta. Siguro, iniisip ko kung pupunta ako dun sa coffee shop ni Jongin, dun sa Kamong, or baka dito lang around Hongdae. Pero malamang dun ako sa may ano, sa Kamong Cafe today. Pero hindi ko rin
check ko muna. So, baka doon ako magsulat ng screenplay today kasi magre-revise nga ako. May kailangan. As in, konting-konting i-revise na lang. So, parang, shit, ito na talaga. Malapit na talaga ako mag-shoot. So, ayun. Yun yung gagawin ko today. Tapos, sa gabi, maglalakad-lakad ako sa Hongdae, as usual. Tapos, baka mamaya, iniisip ko rin kung baka mag-norebang ako, ganyan. So, ayan. Tapos, hindi ko alam na kung ewan ko kung naikwento ko na to dun sa dun sa second channel ko, dun sa alternate channel ko, si Alan Benedict. Kikwento ko rin siya sa AC's Live Season 4, Phase 3, na sobrang into film photography ako as of the moment. So, ngayon, may dala akong 4 na film camera dito sa Seoul, katulad nung ginawa ko sa Phase 3. Kasi, ewan ko, iba yung nostalgia na ibibigay niya. So, ayun, naglilibot-libot ako, nagpipicture lang ako. Tapos, ano pa ba? Check nyo rin yung yung sa Instagram ko, it's AC's Life 35mm. Yun yung, doon ako nag-upload ng mga film photos. Actually, ang dala kong camera ngayon ay ito, yung upcycled camera na disposable, tapos itong Electro 35. Kasi pinapaubos ko itong dalawang to. Ito kasi wala siyang flash, kasi ito meron. So kung gabi na, tapos kailangan ko ng flash, ito yung pang picture ko. Okay. Ito point and shoot lang din siya. So ito may self-timer. So kapag gusto ko mag-picture na nakatayo ako, tapos medyo malayo, tapos kailangan ko ng flash, at least ito meron po ako. Ewan ko, basta, hindi ko rin gets kung bakit sobrang into film photography ako, na dati naman, pag sinasabi ko yung mga kaibigan ko, kasi si Celine talaga, yung kaibigan ko si Celine, siya talaga yung nag-influence sa akin ng film photography. Tapos, ayun. Ito siya rin bumili nito, binili niya to sa Prague, nung nag-kineme siya. Tsaka, huwag kayong dito sa ilaw kasi light sensitive siya. Baka mamaya sabihin nyo may multo. Ang uuwi nyo talaga mag-comment sa YouTube. Kung hindi nyo pinag-aaway yung mga YouTuber, masabihin may mga multo, ganyan. Ganyan kayo. Okay, katulad nga na sinabi ko sa inyo, kahapon pa ako nandito. So, pumunta na ako dito sa Hongdae. Actually, ngayon, dumaan lang ako dito sa Hongdae. Kasi, ewan ko kung baka may trip akong bilhin, ganyan. Kaso wala naman. Pero, parang, ewan ko, dumaan lang din ako dito kasi para makita si phone case Oppa number 2. Ewan ko kung napanood nyo sa IG story ko, pero ilalagay ko na lang dito para hindi na ako mahirapang kwento pa ulit. Eto siya. Share, at ito si phone case Oppa number 2, tapos nakiusap siya sa may-ari ng phone case shop na bigyan niya ako ng discount kasi mga sis, natangin na kayo, dito na ako titira. Hashtag beauty, hashtag Korean, hashtag glass skin. So anyway, yun yung kwento namin ni phone case Oppa number 2, hindi si number 1 kasi si number 1 matagal na siyang wala. So, ngayon, ayun siya, ayun yung shop kung saan siya nagtatrabaho. Pero hindi ko papakita sa kanya ngayon kasi baka may sabihin niya sobrang gwapo naman niya para mapitang ko siya. Kala mo naman kung sinong maganda siya. Okay. Saan siya? Ay, ayun siya. Andun siya sa may cashier. Andun siya. Shark keme! Ayan, so kakababa ko lang ng train. Tapos, ngayon lalakad lang ako. Tapos dire-diretso lang. Tapos, ngayon na, dito na yung coffee shop ni Jongin. Yung Kamong Cafe. Dito sa, hindi ko alam kung Gangnam to. Gangnam yata siya. Pero ayun, so yun, tahimik lang ako. Magsusulat lang ako. As in, yung revision ng screenplay ko, yun lang yung gagawin ko for today. Tapos yung mga assignments din ako na naiwan for, pag dito, VFX, yung visual effects, para may subject kasi kami na ganun. So may naiwan ako na assignment. Bale, sa ibang araw ko na lang siya gagawin. Pero sa ngayon, basta mapasa ko sa prof ko, yung sa mentor ko, yung screenplay na revision ko. So, yun yung gagawin ko dito.
Okay, nagbabili yung dalawa kong kaibigan ng baso dito sa Kamo. May ganito na ako nabili ko siya nung huli kong punta dito. So, sinabi ko na meron na nabibili. So, nagbabili sila. Okay, so umalis rin ako agad dun, mga isang oras na ako din. As in, yung mga revisions lang na sinabi sa akin na i-revise, ang ni-revise ko. Kasi wala pa pong alas 12. Ano pa lang po? Ano oras pa lang? 8:30 pa lang. Kaya alam niyo yung hindi pa gumagana yung utak ko pagdating sa mga creative kineme. Kaya napadrawing na lang din ako bigla kanina. So, ayun. Baka kung magre-revise man ako, baka mamaya madaling araw. Kasi wala talagang asin kapag pinilit mo kong labas lahat ng mga creative juices ko nang wala pang alas 12 or wala pang madaling araw. Hindi talaga, wala talaga nangyayari. So ngayon, pabalik na ako sa... Actually, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Baka bumalik na ako sa Hongdae, tapos baka numomo si mama. Tapos ayun, baka numomo, ganyan. Tapos numore, baka ganyan. Kasi... fairness, alam nyo, ewan ko kung nikwento ko to sa Twitter, ganyan, na parang may mga bagay na buong buhay ko siyang niloathe, na dinemonize, tapos ngayon ko lang siya nasubukan na parang, oh shit, okay lang naman pala. At isa doon yung pag-inom. So parang nung huling balik ko dito, abangan nyo na lang sa phase 3. Paki-insert ko dito yung clip kung saan sabi ko ayoko talaga uminom kahit kailan. Pero yun, hindi ko talaga siya thing. Pero okay lang naman. Actually, nababanguhan ako sa alak. Hindi ko alam kung ba. Amoy Chico. Nababanguhan ako sa kanya. Pero di ba nung isang beses na natikman ko siya, nung kinasal nga si Song Hye Kyo tsaka si Junki, nung tinikman ko yung soju, sobrang pait, nakakaloka. Pero ininom ko pa rin siya kasi medyo mahal siya. Oo. Yun na siguro yung first and last na tikim ko ng alak. Nakakaloka. So, ngayon, kinain ko yung sinabi ko, ginawa akong pulutan, ganyan. Pero naman in fairness naman tumiha, hindi naman yung enggang-engga talaga na gumagapang na ako pa uwi, ganyan. As in, tamang engga lang, tamang kalimot lang sa mga nangyayari sa buong mundo, ganyan. Kailangan natin yun minsan. So, ayan, galing ako dun sa Kamong. Dun yung Kamong. Tapos, dito yung Gangnam Station. As in, sobrang malapit lang siya. So, from here, saka ako sasakay pabalik ng Hongdae. Actually, bala ko pa nga sana pumunta ng SM Town, ganyan, sa, dun sa may COEX. Kaso, hanggang 9 o'clock lang sila. So, okay lang din. At least safe po tayo sa paggastos tonight. Ewan ko, baka kasi meron doon na t-shirt ng Super M. Pero feeling ko rin wala. So, ewan. Pero buti na lang din na 9 o'clock na. Kasi at least safe po tayo sa gastos. Ganyan. Ilang araw pa ako dito. Atat lang gumastos. Ganyan. Dahil pera. Milyonarya ka, ma'am. Ay, teka! Ngayon ko lang naalala na first time ko palang manonood ng sine dito sa Korea. Kasi manonood ako ng Ad Astra, yung kay Brad Pitt. Kasi sobrang ganda daw. So parang ang special din kung yun yung pinakaunang papanoorin ko dito sa Korea na pelikula. So, yun. Buti na lang malapit yung CGV dun sa Hongdae. Malapit lang siya dun sa tinitirhan ko. So, at least pwede akong... Kasi alam ko, ang maganda talaga dito sa Korea, meron silang mga separate na movie theaters, unlike SM lang ang sa atin, 'di ba? So dito nagsiscreen sila ng madaling araw. So ayun, ang ganda rin kasi ng support ng government nila sa film industry nila. Like binibigyan nila ng support, binibigyan nila ng grants, meron sila mga sound stages, ganyan. As in sobrang layo ng support ng South Korean cinema sa support na binibigay ng Philippine cinema. Like,
like that? Okay, andito na po ako ngayon sa Gangnam Station. Dahil ito try ko nga mag-Korean. 지금은 Gangnam역 있어요. Tama ba? Hindi ko na rin nasasakay na lang ako. Basta ibig ko lang sabihin, papunta ako ng Hongdae, ganyan. Ayan, nakabalik na ako ngayon dito sa Hongdae. Actually, ibababa ko lang itong mga gamit ko na mga redundant na hindi ko kailangan dalhin dun sa Hongdae. Kasi, ang itinerary for tonight sa walwala ng tanghalan ay una, bibili akong ticket para sa Ad Astra na screening mamayang 2 AM. Tapos, after nun, wait lang, may Innisfree. Oh my god, wait lang. Wait lang talaga, kailangan ko siyang bumili. Okay, Charkeme lang, hindi ako bumili doon sa Innisfree kasi mahal sa Innisfree talaga. Bala ko lang talaga bumili ng highlighter kasi nabasag yung highlighter ko sa bagahe. Taga saan mo na ako, kuya? Okay lang. Kaso, 8,000 won. Mas mura doon sa Tony Moly. Doon na lang sa Tony Moly bibili. Ay, kapitalismo talaga. Kala mo naman, hindi ako kain na kain. Char. So, anyway, ang ating order of business for tonight. Makatingin naman si kuya. Gusto mo sumama? Ang aking order of business for tonight, yun nga, una ay bibili ako ng tickets para sa Ad Astra. Tapos, pagpili ko ng tickets, baka shopping, ganyan. Kala mo walang susuotin, ganyan. Tapos, pangatlo, kailangan kong hasain yung singing and dancing skills ko sa pamamagitan ng Norebang. Pero hindi mo na ako iinom tonight kasi bukas, ewan ko, bala ko pang gumala bukas ng maaga-aga. Kaya, wag na muna, oo. Tsaka kailangan ko ibigay yung 100% ko sa pagpa-perform. Kasi baka hindi ko maibigay pagka numomo ako agad. Unang gabi pa lang of pagwawalwal. Pero ewan ko, tignan natin. Baka pag natipuhan, ganyan, why not? Tapos, after nung Norebang, baka yun. After nung Norebang, baka mag-Ad Astra ako. So, yun yung mga gagawin ko tonight. Ilang natapos ko na may mga revisions ko. Tsaka, hindi ko lang talaga alam kung kasi may nakalimutan ako nang dalhin na notebook. Doon ko nilalagay lahat ng sinasabi ng mentor ko. Hindi ko lang alam. Pero papakita ko na lang muna sa kanya, ko sa kanya. Tapos, ewan ko, baka bukas may mga bagay akong mga dapat gawin. Kailangan kong magsuot ng wedding gown. Tapos, ayun, basta, tulad nga na sinabi ko kanina, wala naman talaga akong order of business talaga sa mga susunod na araw. Kaya, let's just be random or something. Ayan, naglagay lang ulit ako ng lip tint kasi malandi ako. Ayan, hinanda ko lang yung mga dadalhin ko para sa pagwawalwal na ito. Ano pa mga kailangan ko? Camera, hindi dito. Okay. Hindi ko alam bakit sira ito. Kasi, kakapalit ko pa lang ng battery. Hello, gumana ka naman! Ayun, tapos, di ba kakabili ko lang ng battery kanina? Akala ko, na-discarga na yung naunang battery. Kasi meron talaga itong battery yung nauna. Nakailang battery ako sa isang sentence nila. Tapos, ngayon, kailangan ko muna siyang kalikutin bago gumana yung battery. So, nawawalan ako ng pasensya sa kanya. So, pero maganda kasi ito yung Canon Autoboy na una. Ano yata to? 35 years old na to. As in, sobrang tanda pa siya kaysa sa akin. So, hindi ko rin siya ma-let go kasi gusto ko siya, tsaka 35mm. Ito 35mm rin to na, ay hindi, 40mm na 2.8. So, halos parehas lang sila. So, ito, mas magaan to dalhin. Yun nga lang, ang hirap niyang gamitin kasi, ewan ko, parang hindi yata na-maintain ng unang may-ari. So, maintain, ayusin mo. Sana gumana ka ng maayos. So, ayun. Tara na nga po, Teka, inom muna akong tubig.
Okay, bilang wala akong kausap habang naglalakad ako. Ang bala ko lang talaga maglakad lang talaga dire-diretso. Pero hindi, ayoko talaga. Gusto ko dumaldal eh. May mga sugar ako sa si kuya makatingin, tinitignan pa. Tinigilan niya talaga ako. Ganun ba ako? Baka sikat na rin kasi ako dito. Kailangan ko na mag-face mask sa susunod. So ayun, tuturuan ko na lang kayo mag-Korean. Kasi gusto kong dumaldal or something. Okay, so ganito ha. Sa mga basics muna tayo. Siyempre, alam nyo naman yung anyong. Ganyan. Pwede nyo siyang gamitin sa hello and si goodbye. Hello, love, goodbye. Oh my God. So, wait lang ha. Try ko i-translate yung hello, love, goodbye in Korean. Anyong. Anyong ne sarang. Anyong hikaseyo. Tama ba? I think tama naman yung translation ko. Mukha lang talaga akong tanga ko. Pero ayan. Turuan ko kayo kung paano yung anyong hi. Yan. Kung gusto niyo mas formal, sabihin niyo anyong haseyo, ganyan. Tapos kung keri-keri naman kayo nung kuya na kausap mo, ganyan. Sabihin, anyong lang, anyong. Pwede niyo rin siyang gamitin na goodbye. Pero ang formal na pagsabi ng goodbye ay anyong higaseyo. May mga duma kasi naiya ako. So ang tama, ang formal na pagsabi ng goodbye in Korean ay anyong hikaseyo, ganun. Pero may pagkakaiba rin siya sa anyong hikaseyo. Pag sinabi mong anyong hikaseyo, ibig sabihin nun ay ikaw yung magsistay, yung kaibigan mo ang aalis. So, yun. Anyong hikaseyo, ikaw ang aalis. Ay. Okay, tama. Naguluhan din ako. Okay, pag sinabi mo na anyong hikaseyo, ikaw ang aalis. Pag sinabi mong anyong hikaseyo, yung kaibigan mo ang aalis. Ang talino ko talaga. Eto pa, isa pa. Pag sinabi mong gusto ko yan, chua. Yun. Chua sa'yo. Ayun, mas formal yun. Pag sinabi mong chua, I like this. Okay, tapos kausap mo ay keri-keri lang na person. Pero kapag sinabi mong chua sa'yo, ibig sabihin nun, sinasabi mong gusto mo ito sa isang tao na kailangan formal ka. Okay? Pero, pag sinabi mo namang anchoayo, ibig sabihin nun, I don't like. So, for example, igo anchoayo, kugo anchoayo. Ibig sabihin nun, ayoko nyan. Ganyan. So, yon ang lesson ng chua at anchoa. Kala mo talaga kung sino matalino makapagsalita dito. Talaga namang ino-own ko talaga yung pagiging matalino talaga. Koreana, anyang. Eto, tuturuan ko na magsunod. Last na talaga to kasi malapit ako sa CGV. Turo ko sa inyo kung paano sabihin yung pangalan nyo kapag magpapakilala kayo. Halimbawa ako, sabihin ko, my name is AC. Sabihin ko, 안녕하세요. 내 이름은 AC예요. Yun, ganyan. Kasi hindi naman nila nababanggit yung C na C talaga. Nababanggit nila she. So, again, together from the top with feelings, kasama kayo. 1, 2, 3, go. 내 이름은 AC예요. Okay? Okay. Ay, teka lang, wait. Kwento ko lang din sa inyo. Alam nyo ba na dito, sa CGV na to, dito nag-shoot yung Descendants of the Sun sa may 6th floor. Dito nag-shoot nung, di ba, nung parang nag-date sila, tas parang si Jungki kailangan niyang umalis. Tapos manonood lang silang sine. Tapos ang ending, si Kang Mo yun lang ang mag-isang nanood ng sine. Na-deserve niya, buti nga sa kanya. Dito sila nanood sa, alam ko, hall number 6. So ayan, dito tayo sa CGV. Baka akala mo naman TV show host. Ayan, ito yung papanoorin ko tonight, Ad Astra. Ang dayang magandang reviews, so medyo kating-kating na rin akong panoorin siya. Tomorrow 2 and 7 floor, 6. Okay. Tapos dito, may palibre silang mga ganito, oh. Nakikita ko to sa mga vlogs ni Joan Keme. Ito, kukunan ko yung mga kaibigan ko, si Cody, tsaka si Celine. Tapos, kaso wala yung kay Hayin, tsaka kay si Goblin Girl. So, ayun. Okay, sa mga susunod po na clips, hindi na ako magsasalita kasi you know what I'm doing. Shopping! Bagay ba? Actually, wala talaga akong pakialam. Bibiling ko agad siya. Ay, yaman ko. Okay, isa na nga po tayo agad-agad. So happy. Pero teka, mapapadaan tayo dito kay
Kay Foodie, so pat ka lang. Ayoko, nahihiya ako. Andiyan siya. Wait, nakatingin siya sa akin. Nahiya na talaga ako. Papasok dapat ako kasi nahiya ako. Ayoko na. Ay sir, nahihiya na talaga ako sa kanya. Baka mamaya sabihin niya may crush ako sa kanya. Kahit totoo na. Wala akong nararamdaman. At, Sogi, 이거 yellow 있어요? Yellow? 네. 없어요. 없어. Wala daw. 내가 10,000원짜리 위에다 50,000원짜리 Ang cute niya. Kung nagpabili po si Celine ng ano, yan na lang yung pasulubong ko sa kanya, yung tae na lagyan ng AirPods. Kasi it represents her personality or something. Ayun, so nag-usap po kami nung binayaran ko po yung pinabili ni Celine. Sabi niya, dito ka ba nakatira? Sabi ko, hindi, lagi lang ako nandito. Sa puso mo, char! Pero hindi, yun talaga yung sinabi ko. Sabi ko lang, lagi ako dito. Ayun. So baka bukas mag-date na po kami or baka mamaya kasama ko po siya manood ng ada. Char! Akala mo kung sino maganda. Alam ko sinasabihan nyo na ako ng malandi ngayon. Pwes, hindi kayo nagkakamali. Ang catch, 99,000 won siya. So, iiyakan ko na lang siya. Maganda sana to. So lazy ako yan eh. Tapos yun yung presyo. 39,000. Pokpo ka ba? Ang tawag po natin dyan ay period. $79,000. Gago ka ba? Actually maganda to. 79,000 po siya. Kaso may coat na po ako na item. So, hindi ko alam. Maganda po siya. 55,000 po siya. Kaso ang problema ko, wala namang winter sa Pilipinas. Kaya nabibisit ako sa sarili ko bakit ko nilalapit yung sarili ko sa mga gantong gulo. Okay, so far wala pa akong nabibili kasi in fairness naman kasi pag nagpupunta ako dito ng summer, ang dami kong nabibili na masusuot ko sa Pilipinas. Tapos mura siya. Eh ngayon, kapag pa-autumn kasi, yung mga damit, mga makakapal siya, mga sweater, ganyan. Kaya ang mahal niya. Hinahanapan ko ng butas para magamit ko sa Pilipinas, pero hindi talaga. Bakit ako magko-coat sa Pilipinas? Mukhang tanga. Ano yun? Lumabig lang ng konti, nag-coat ka na agad. Ano ka? Buto agad? Walang laman? Hala, hawak-hawak niya yung puwet ng jowa niya. Sana all. Gusto ko rin yung may ganyan hinahawakan na puwet ng jowa. With consent, ha? Huwag tayo yung may mga rape dyan, ganyan. Kaya mga bastos. Putulang kayo ng mga kamay, putulang ng mga tite. Ganyan. Teka, alam nyo, nagugutom na ako eh. Buti na lang. Merong BBQ, commercial, merong BBQ chicken dito. Kaya, feeling ko naman hindi ko naman mauubos yung isang gabundok na manok. Kaya, fine, go. Go ahead, let's eat. My God. Saka kanina pa ako gutom, hindi pa ako nakakain ng maayos. Kumain ako ng maayos ng maaga, pero naitay ko agad siya kasi maanghang siya.
Gutom na ako. Ano, This spicy. 네. 하나 주세요. 하나 주세요. 콜라네. ano? Hindi. 물 주세요. 물. 네. Kasamida, naalala ako ni ate kasi dito ako lalo kumakain nung phase 3 ng season 4 ng 8C's Life. So, malamang yung mga nakakaalala sa akin dito sa Hongdae kasi dahil yun sa phase 3 ng season life, sa phase 3 ng 8C's Life season 4 kasi lagi nga ako nandito, dito ako lagi tumitira dito sa Hongdae. Kaya close na kami. So ngayon, kakain lang ako. Tapos, syempre, yung matitira, hindi ko lang mauubos yung ganun gabundok na manok, di ba? So, ayun, nasa harap ko. Nore bang, kailangan ko magpalakas. Kaya, yummers, kain tayo. Alam niyo, sobrang inggit na inggit ako sa kanila. Yan yung pila para pumarty dun sa club dun, no? Dun yung club. Ayun. Yan, dyan. Inggit na inggit ako kasi gusto kong magwalwal. Ang kaso po, wala akong kaibigan dito, so wala mag-uwi sa akin kung sakasakali man lang na matumba-tumba na ako sa lasing, ganyan. Though hindi ko pa naman naranasan yun, oo. Huwag kayong, huwag niyong ina-assume na gano'n na ako kawalwal, oo. Pinagbago ko, konti lang naman yung pinagbago ko, ha. So, ayun, gusto ko sanang matry. Ang tagal yung gumano na ako. Gusto ko sana matry na pumarty. Nag-aya na ako sa Twitter, sa Instagram kung sinong nandito. Kasi wala nagre-reply ng maayos. Wala silang matinong kausap. Kaya, titiis muna ako. Kung magtataka kung anong laman niyang club. Kung paano sumayaw, yung gumaganon-ganon lang, ganyan. So, ayun. Yun lang yung alam ko yung gumaganon ka. Hindi ko alam yung steps niya. What's happening to my brain? Am I possessed? 네.
Okay, ano oras na? Alas 5 na po ng umaga. So, nag-English pala yun. English pala yung Ad Astra. Akala ko si Sharon Cuneta yung Char! Okay, kailangan ko na matulog ang cornea ng jokes ko. Gets nyo ba? Ano, Madrasta, Ad Astra, Sharon Cuneta, oo. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko nilirespeto. Ganon. May igagaling pa yung delivery ko, I swear. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko nilirespeto. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko nilirespeto. Malakpak sila. Galing ka na. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko nilirespeto. I was never your partner. I'm just your wife.
Kaya hindi mo ko nare-respeto. I was never your partner. I'm just your wife, kaya hindi mo ko nare-respeto. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko nare-respeto. I was never your partner. I am just your wife, kaya hindi mo ko nare-respeto. Grabe, ngayon ko lang na-realize na gano'n ko pala talaga kamahal si Junkie para mapaginipan siya ng gano'n. Kasi nakakapanaginip ako ng gano'n sa mga kapamilya ko, ganyan, sa nanay ko, sa lola ko, ganyan. Tapos kapag ka gano'n yun, alam niyo yung paggising mo, yung parang, totoo ba yun? Totoo ba yun? Tapos check ako sa cellphone ko, totoo ba? Kung may nag-text ba, ganyan. Tapos, parang first time ko po na kinilig pa ako sa nangyari sa akin. First time ko na managinip ng ganun sa taong hindi ko na matatalala, sa parang taong non-existent, wala talagang existence sa buhay ko. Pero nag-exist talaga siya sa puso ko. Char! Ayun, pero ayun, di ko alam, parang bakit may gano'n. Ewan ko baka mahal ko talaga si Junkie pala talaga all this time. It's not a joke, char. Ano rin pala, tawag dito. Totoo pala yung mga sinasabi nila kasi diba, kapag natulog ka, tinapat ko kasi sa akin yung aircon. Ewan ko, gusto ko lang talaga yung lamig tas yung tinatakip ko sa akin yung yung comforter, ganyan. Totoo pala yung sinasabi nila, na kapag natulog ka tas sobrang lamig, you're gonna have a bad dream. English talaga. Babangunguting ka. Ayun na lang yung Tagalog. Pero, ayun,
grabe, hindi ko rin gets. Parang, as in, ganito yata yung naging cycle nung mga pangyayari. Ewan ko, out of nowhere, parang sabi, ewan ko, basta balita yata or something, basta dun ko nalaman. Sobrang vivid pa ng naaalala ko sa panaginip ko kasi sobrang, yun, una, parang, si Junkie ay, dead, ganyan. Tapos, parang, nag-hysterical ako. As in, umiiyak daw ako. Tapos, sumunod nun, parang sobrang in denial ko pa, na parang hindi totoo. Tapos, pagtapos nun, nag-check daw ako ng Twitter. Tapos may mga nag-send daw sa akin doon ng dispatch kung anong nangyari kay Junkie. Like, gusto niyo ba ikwento? As in, parang naputol daw yung paa, na-aksidente. Tapos, shit, doon na ako nag-breakdown. Tapos doon na rin ako gumano na ako. Nagising na ako. As in, Junkie! Namusta na kayo? Ganun ka po siya. Ay! Actually, gusto ko pumunta ng Daejeon ngayon kasi, ewan ko, Junkie. Hindi okay. As in, ewan ko, nagsasalita ako, parang tawag dito, kanina nang gumising ako, tinakbo ko yung camera kasi nagcha-charge siya dito sa labas. Tinakbo ko yung camera, tapos nung tumatakbo ako papunta sa camera, as in, gumaganon ako. Tapos hindi naman talaga ako iyakin talaga. Iyakin ako pag sa mga malalalim na bagay, pero ang lalim na pala ng bubog ko kay Junkie. Hindi ko in-expect yun talaga, as in, so, Junkie-shi, you're an upstar. Alam nyo, kung bibigyan ko ng proper na ending ang AC's life, siguro ang magiging ending niya, maghahabolan kami ni Junkie sa airport. Babay ako, bye Sol, bye ganyan, bye Eme, tapos final episode, ganyan. Tapos takbo sa airport, ganyan. Tapos, enter ng sports car sa kay Junkie, ganyan. Tapos, gumaganon siya. Harurot siya papuntang Incheon Airport. Tapos, biglang, pasakay na ako ng aeroplano. Tapos, sigaw siya. Ya! ACC! 뭐야? 가지마. 가지 말라고요. 사랑하니까. Tapos biglang play ng tan 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 tan. You are my everything. Tapos lapit ako. Tapos sabihin ko, 진짜. 나도 사랑해요. Tapos lapit yung kaligas kami ganun. Ay, tapos cut to wedding, ganyan. Tapos may kaantay siya dun sa altar, ganyan. Tapos ako maglalakad ako naka-wedding gown. As in, naka-gold, yun yan. As in, lakad ako, tapos, ganyan, fierce, ganyan. Tapos, teka nga, I do. Tapos, ganyan. Gandang ending nun. Ay! Kaso wala po tayong wala po tayong kipay. Kala mo naman kung sino. Teka nga, maliligo na nga ako. Puro ko pantasya. Tigilan na natin yung panaginip na yun. Okay, so nakaayos na talaga ako ngayon. Kaso may problema po akong kinakaharap na nakakainis. Napufrustrate ako ganito kapag may yung hindi ma-solve yung problema. Kasi may problema sa isang parang online shop, ganyan. Tapos hindi nila masolusyonan kasi... Woo!
Sobrang nafu-frustrate ako. Ganito ako talaga magalit. Na parang, shit, teka lang. Sumasakit yung bato ko, sumasakit yung ulo ko. As in, kanina pa, mga 2 oras na ako nakikipag-usap. Tapos, hindi na, my God. Kausap ko yung parang representative nila. Tapos, hindi, ewan ko kung sobrang ganito ba? Ewan ko kung sobrang sama lang talaga ng gising ko or oh my God. Or may epekto talaga ang lahat ng ito. Oh my God! I can't even think properly anymore. Oh my God. Sobrang nakakainis pati kasi nasayang na yung araw ko. Ano na, 5:00 na. So parang ayoko rin naman masayang yung araw ko. Ayokong magalit pero nakakagalit talaga. Hindi naman kasi biro talaga yung presyo nung binili ko. Kaya gusto kong ipa-exchange kasi nga may defect. So hindi po siya sumasagot, mga kaibigan! Ano nangyayari? Unang araw po ngayon ng Libra season. Bakit ganito? Bakit ganito siya? Bakit ganito siya? Bakit po ganito siya? Bakit po ganito siya? Bakit po ganito siya talaga? Okay po. Naiinis lang talaga ako. Umalis na ako. Lumabas na ako ng bahay. Tingnan nyo. Ang ganda kasi ng suot ko. Tapos parang nasayang lang yung kalahati ng araw ko. Just because of that. Diba? Ang ganda. Minsan lang ako. Although nasa personality ko yung palagi mainit yung ulo, lalo sa Twitter, ganyan. Hindi naman talaga ako ganito lagi na hindi kasi talaga yun yung init ng ulo ko talaga. More on words yun na parang sharkeme lang. Pero yung init ng ulo ko talaga, yung ganito, yung parang gusto ko sumabog, magsalita ng masamang mga words, ganyan. Pero ganito talaga yung init ng ulo ko. Yung, alam niyo yung parang, as in, gusto kong manuntok, gusto kong, alam ko masama yun na, gusto kong magpasabog, ganyan. Nang char. Nainis talaga ako, I swear. Kasi hindi naman din biro yung price nung binili ko. Na ayun na lang sabihin. Tapos biglang, shit, ganun siya? Yun na yun? Oo. So, ayun, nainis talaga ako, I swear. Ay, hindi ko tuloy alam kung saan ako pupunta. Sobrang nainis din ako kasi ang dami kong binalak-balak today. Sabi ko, punta ako dito, punta ako sa ganyan. Ewan ko, sobrang uminit talaga yung ulo ko. Pasensya na talaga. First time ko pong magpainit ng ulo. Ang ganda ng, ang ganda ng lighting dito. Paki-screenshot na lang po para sa may mga gwapong kapatid dyan. Tingnan. Okay, pati po yung aking T-money na iwan ko. Dito na ako sa train station. So, nalakad ulit ako pabalik sa bahay. Ay! Life. Okay, bumili muna ako ng milk tea. Kasi baka sakaling mawala yung init ng ulo ko. Ay! Grabe talaga. Sure, hindi masarap. So, mainit pa rin yung ulo ko. Kapad trip. Actually, hindi ko rin alam kung saan ko nailagay yung... Asan yun, ha? Hindi ko alam kung saan ko nailagay yung T-money ko. Nasaan yun? Pati ba naman yun? Ay, naku. Ay, nasaan ka? Nasaan yun? Ay, Diyos ko, what a day.
swear, andito lang dapat siya. Wala naman ibang pupuntahan yun. Ay, naku. Ayoko na ng hanapan. Grabe naman. Tama naman na. Ay. Ay, grabe po. Ay, grabe po. Grabe po. Grabe po. Ayoko na. Okay, hindi ko po talaga mahanap kung nasaan yung T-Money. Actually, okay lang naman talaga sa akin kahit na bumili ako ng bago na T-Money. Yun nga lang, ang ayoko kasi yung baka nandun lang pala siya kasi hindi ko lang hinanap ng maayos. Pero nakita nyo naman, ang tagal ko rin naghanap, no? So, bibili na lang ako ng bago. Buti na lang meron dito yung sa GS25 dito. Meron yung mga EXO na T-Money. Buti na lang. So, grabe, hindi ko alam kung ano meron sa araw na ito. Unang araw pa man din ng ng Libra season. So, nag-expect ako, excited ako. Sabi ko, baka I can feel my oats. But, no, you won't. Ito siya. Kaso walang Chanyol. Ito Jongin. Ito Suho. Ayan, si Junmyeon na lang yung binili ko kasi siya naman yung bala ko isunod kay Chanyol. Meron na ako kay Chanyol. Dalawa talaga yung Chanyol ko kasi yung una, naiwan ko lang sa Pilipinas. Tapos yung isa, kakabili ko lang dito ng isang araw. Medyo sayang lang din talaga kasi may laman pang halos 8,000 won yung nawala na Chanyol na T-Money. Pero gagawin natin. Let's not cry over spilled milk. Oh, English. Hindi ako natutuwa. Mainit pa rin yung ulo ko. Wala na, hindi nyo na nakita si Park Seo Joon nandun kayo. So, andito na nga po ako ngayon sa Samsung Station. At pupunta ako dito sa may SM Town ko, XRTUM na. Ewan ko kung baka mapagastos naman po ako. Kasi ewan ko kung meron pa dito. Pero feeling ko wala na. Kasi baka sold out na ganyan. Naghahanap ako nung t-shirt ng Super M. Kasi meron siyang tawag dito. Yung may, yung AR, kineme. So, ayun. Then yung si Daniel, Kang Daniel yung nandito sa station. Pero actually, feeling ko wala. Pero gusto ko lang din talaga lumabas kasi nga init ng ulo ko kanina. So, syempre gusto kong matanggal yung init ng ulo ko. Kailangan ko maglakad, huminga ng malalim, at gumastos ng pera. Yun talaga. Alam niyo, sobrang girl crush ko po talaga si Irene. Siguro pwede niya akong sapakin sa lalamunan, ganyan, I swear. Ganda-ganda po niya. Saan po siya galing? Sana namigay siya ng jeans or something. So ayan, dito na nga po ako sa SF Dot ko XRTU. Hindi ko nga, parang nanginginig yung bank account ko. Parang sumisigaw sa pera. Wag! Parang gumaganon siya. So ayan na yung SM store. Oh my God. Ayun na nga po. Kaso feeling ko mahal to. Mag-print na lang ako ng sarili ko. Oh my God. May pailaw. Oh my God. Paano to? Oh my God. May tawag dito yung... Basta teka, nagmamadali ako kasi bawal mag-video dito eh. Tawag dito yung grip tuck. Si Chanyol. Kaso ayoko yung buhok niya talaga na silver. So hindi ko bibilin. Tsaka mahal 9,000 won. Okay ka lang ba? May ganyan sa Baklaran. Tig 50. Ano ka ba? Shoot, meron pala nito dito. Dapat pala dito na lang ako bumili.
Cash B rin to. Oh my God. Diyan yun. Hindi ka naman nagsasabi. May number mo naman ako. Char. Nakakainis. Nakakainis. Ang gaganda ng mga bago nilang case. Kaso walang pang 10S Max or pang dito. Note 10. Nakakainis. Ang ganda nito. Oh. Tsaka ito. Oh my God. Okay, wala dito nung Super M na t-shirt. Pero ewan ko kasi kung meron talaga. Kasi alam ko online meron na. Feeling ko sa Myeongdong meron. So, ewan ko kung pupunta pa ako nung alas 8 na. So, bakit ako pumunta dito? Okay, so andito pa rin ako sa COEX. Dito sa may McDo. Dito sa may tabi ng SM Town. Tapos meron silang corn pie. Ito yung favorite ni Park Bom, diba? Tapos, as in, snack lang. Kasi, para lang charkeme lang. Ayan, tsaka ng mozzarella sticks. Yan yung mga favorite ko dito. So, at least hindi yung mga kinakain ko ngayon, yung mga meron din sa Pilipinas na McDo. So, may kain tayo. Alam niyo, ang sarap talaga ng mozzarella sticks nila, in fairness naman. Kasi yung mozzarella sticks ng Loteria dito, ang bland ng lasa niya. As in, lasa dito. Yung mozzarella sticks nila dito sa McDo, in fairness, masarap siya. So ngayon, 8:39 PM na po. At ewan ko pa din, may pa ba ulok? Parang hindi naman na. Pero alam niyo yung parang nainis na lang din ako. Kasi hindi naman ako nainis dahil sa mga nangyari kanina. Nainis ako dahil nasayang yung araw. Gets ba? Na parang, hello, parang hindi naman ako araw-araw na nandito. So bakit ako nagsasayang ng araw? Yun lang naman. So, tikman natin tong corn pie. Hindi ko masarap siya kasi sabi ni Park Bom masarap siya. Medyo nag-expect ako na maalat siya. Pero mas matamis pala siya. More than savory. Ayun, share lang. Hindi naman ako cooking show. Ano ba? Kasamnida. Ang gwapo ni Kuya. Oh my God. Okay. Please watch your step. 에듀윌 공인중개사 홍대 학원으로 가실 분은 홍대 입구역 4번 출구로 나가시기 바랍니다. Okay, bumalik na lang ako dito sa Hongdae kasi wala rin ako sa mood mag-Myeongdong. Ang daming tao doon for sure. So, ngayon, susubukan kong gamutin yung init ng ulo ko talaga. Magsha-shopping ako. So, huwag niyo akong pigilan. Char, wala naman pumipigil sa akin. Ako lang din. Char! So, yun po ang gagawin ko tonight. Mananahimik lang ako. Bumili ng mga damit. Ganyan. Ay! Ewan ko talaga sa araw na ito may something. Sana bukas wala na ito. Sakto bukas, simula na po ng autumn equinox. Equinox, ewan ko bahala na kung ano. Basta simula na ng autumn bukas. So, feeling ko sana mas good vibes bukas. So, yun. Teka lang, bilang nandito na tayo sa Hongdae. Si Volkay, so patigil natin. Baka may makita na naman ako niyan. Lalayo ako ng konti para hindi niya ako mahalata masyado. Teka lang naman. Sabihin niya gabi-gabi ako dumadaan sa kanya. Tingnan po natin. Ano, ha? Dito nga ba siya? Ayun siya, nakakap siya. Oh my God, oh my God.
Okay, wala talaga akong makita na appealing. Or wala talaga akong makita na gusto kong bilhin tonight. Or ewan ko kung naiirita lang talaga ako sa mundo ngayon. Siguro bukas, feeling ko bukas maayos naman to. Sana, feeling ko isang tulog lang to. So baka matulog na rin ako na maaga para matapos na tong buhay na to. Char! Para ma-carry over na tayo next day. Para lang maging okay na tayo. Hindi ko lang talaga siguro feel tong araw na to. May something talaga dito sa araw na ito. Pero ang ganda ng outfit ko, sayang. So lalaban ko siya agad. Para magamit ko ulit sa bukas. Ay, hindi bukas. Sa isang araw. Bilang wala talaga akong gana talaga sa labas ngayon, I swear. Wala talaga akong energy na maglakad ngayon, I swear. Parang ang dami kong napuntahan pero wala talaga akong interest sa mga nakikita ko. So, bala ko, bumili na lang ako ng spicy noodles at saka ng kimbap. Tapos, ito kakainin sa bahay. Para lang chill. Gusto ko nang dumiretso rin ng tulog para lang maganda rin akong gumising bukas kasi ang dami ko talagang balak puntahan na hindi ko mapuntahan kasi nga either late na ako nagigising or sobrang late ko na lumalabas ng bahay kasi landi-landi ko, ang dami kong ganap sa buhay. So, luto na po tayo, mala Ondo. Parang ganda rin yung mga ginagawa ni Ondo. Diba yung mga nakagano lang sa Kala mo na maghihiwa-hiwa. Kala mo na, ayun na magmamarunong na naman siya. So kaya magluluto po tayo ng noodles. Kala mo naman napagkahirap. Napaka-filingera lang. gusto niyo, tawagan niyo siya para mag-basket ng meeting. Don't you know me? Ang Daniela Montra-Contracto kami. Hindi ko naman pinipressure na yung mama mo na kukuha ko yung sagot sa kanya. Para, tatapusin ko lahat na ikaw pa ay magtitiwala. He will be the downfall for you. Kampi ng
进步。 함께 가는 인생금융 삼성생명. Chlorine. Wow! Ang lakas! Ang lakas, Bea! Tingnan ko nga. Wow! Gusto ko yung nakadapa ka rin dyan, Joy, diba? Gusto ko yung kapag ganyan mo, parang ano lang. Ang cute mo, Bea. Good morning! What the fuck? What's the fuck? Saan galing yun? So, teka, hindi ako nakikita. So, first time ko po ulit na magising ng, ano oras? Teka, wala pa pala akong relo. Ngayon lang po ulit ako nagising ng maaga dito sa Korea. Ano oras na? 11 po AM ng, ngayon lang po ako ulit nagising ng sobrang aga dito. So, congratulations to me. What a fucking achievement. Today, bala ko mag-ikot-ikot talaga. Pero wala akong balak na parang pupunta ako dito. Parang ako, hayaan ko lang na kung anong mangyari today. Or, gets you ba? Pero, wait nga, kunin ko muna yung battery ko. Parang tawag dito, nasa balak ko rin pumunta ng Hand River, ganyan. Basta kung ano man nang mag-pop out sa isip ko. Pero, hindi ako mag-idle. As in, hindi ako mag-idle na kung ano-ano lang yung gagawin ko. Pupunta talaga ako sa mga gusto kong puntahan. At pupunta ako. Hindi ako magtatamad-tamaran talaga. Kasi, so I have today, tomorrow, and Thursday pa. Pero yung Thursday, hindi na ako pwede lumayo kasi uuwi na ako. Ewan ko, ito paubos na to. 32, 33, 34, 45, 4 na shots na lang. Gagastusin ko na siya. Para hindi ko na siya dalhin. Kasi yung bala kong dalhin today ay yung point and shoot ko na isa, yung Pentax. So, ay, siya kasi hindi ko pala kailangan. Ganon kalakas yung flash niya, OA siya. Teka, okay. Ilan na lang? Okay, so finally, ubos na yung 36. So, wait lang. Paano ba siya gawin? Dito. Eh, nandun siya, oh. Nag-move yung numbers. Hindi niyo makita, hindi nag-focus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okay na ba? Nakakatakot kasi baka mag-expose siya. So, hindi ko pa rin napapaayos tong camera na to eh. So, tape pa rin siya. Naka-tape pa rin siya. So, medyo minsan nagloloko yung battery. Kaya, hindi ko siya trip dalhin sa ganito. So, ang ganda niya kasi 40mm. Tapos, 2.8 yung aperture. So, ayun. Ma-achieve mo yung mga dito, mga vintage shots na gusto mong gawin just in case. So, ayan. Ayan, ang kalat niya. So, tanggalin na lang natin yung mga dumi. And, ayun! Yay! Okay na siya. Nilagay ko pala dito, Fujicolor na 200 yung aperture. Ay, 200 yung aperture. 200 yung ISO. So, nadalhin ko ba ito today? Nakakatakot lang din kasi pag hindi ko siya natipan ng maayos, baka magkaroon ng light leaks. So, kailangan naka-close siya ng maayos. Eh, kaso ayun nga, sira. Dinala ko siya kay Mang Dado, kaso kailangan niyang umalis yata kasi may bakasyon yata siya noon, kaso kaya hindi niya maayos. So, today, ano bang gagawin ko? So, ang gagamitin ko na lang ay itong dalawa. Kasi never ko pang nagamit ito. Ito sa kaibigan ko, kay Celine ko. Pinahiram niya sa akin. Ito yung, 45mm. Tapos, 2 yung aperture niya. So, ito, gusto ko siyang gamitin on parang mga landscapes, ganyan. Tapos, medyo, tricky lang siya gamitin kasi SLR talaga siya. So, medyo mahirap siyang at saka ang bigat niya, oh my god, mahirap siyang wala kasi siya autofocus. So, hindi ka makakapag-picture on your own. So, ayun. Niisip ko gamitin ko dito yung black and white. Okay, di gamitin natin yung black and white. So, ang gagamitin ko today ay itong dalawa. Yung Pentax na point and shoot para kapag gusto ko mag-selfie, ganyan. Tapos itong Minolta na SRT201, siya, SLR siya. Pagka gusto kong gamitin siya, pag ganun, ito yung gagamitin ko, yung Ilford, siya, Ilford HP5. So, ang tagal lang talaga bago makuha ng mga develops kasi black and white siya. So, parang, ang alam ko, classic pa yata yung pag-aano sa kanya. May ginagawa ko. Classic pa rin yung pag-develop sa kanya. So, matagal siyang makuha. So, oh, no. Tighten the film enough to help make it a tight pull across the film plane. Be gentle about that. Just tighten the film enough to help make it a tight pull across. Okay, hindi ko sigurado kung tama yung ginawa ko. Teka, try nga natin. Okay, malamang wala pa yun. Okay, let's go.
Grabe talaga yung pag-career ko sa pagsuot ng earth tones. So, ganito rin yung kulay mo na. Ganito rin yung kulay na sinuot ko kahapon. Lupang-lupa na po tayo, sa kaka-brown. Pero, hindi ko magpa-brown na dito ako bukas. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa mararamdaman ninyo. Alam nyo ba, share ko lang, ngayon ang pinakaunang araw ng autumn dito sa Korea. So, I feel so special, char. Hindi kasi autumn talaga yung pinaka-favorite ko. Though, hindi pa sobrang feel ngayon. Although, mafe-feel naman na autumn na ngayon. Pero, diba, gets nyo ba yung nararamdaman ko? Kung hindi, diba? Hindi talaga bagay sa kanya hanggang tumuha ako snatcher sa totoo lang. Ay, hold up to. Char. Okay, alam nyo, gulong-gulong na rin ako talaga sa sarili ko. Para ko sinasabihan, I swear, bale, nag-cancel na lang po ako dun sa tattoo ko. Kasi, naalala ko kung gaano siya kasakit. Hindi ko alam kung bakit, anong meron sa akin. Kanina desidido talaga ako magpatattoo, ganyan. Pero, ewan ko. Una sa lahat, hindi ko rin kasi alam kung ano yung ipapatattoo ko. So, parang hindi ako sure kung ano yung ipapalagay ko sa tattoo ko. Alam mo naman yun, parang, siya, permanent, ganyan. So, gulong-gulo talaga ako sa sarili ko ngayon. I swear, hindi ko alam sa mga decision ko ngayon. Ang aga ko nagising, pero wala akong narating, ganyan. Pero ngayon, eto sure na talaga ako. Magdi-dinner ako dun sa SM Town, dun sa may Cheongdam office ng SM Town. So, yun na lang muna talaga. Sure na ako dun. Bumili lang ako saglit ng gimbap kasi mahal yung mga pagkain dun sa SM Town, sa totoo lang. Ano yung para kumari pagdating ko dun, kumari busog na ako, ganyan. Kaya konti lang yung orderin ko, ganyan. Okay, andito na po tayo sa Cheongdam, kaya chin up. Ang solid sa chin up, chest out. And think murder. Ganyan yung mga astang mayaman. Sinasabi ko sa inyo, matuto kayo sa akin. Ang nakain ko dito before sa SM, Cheongdam, hindi pa na to Cheongdam office. Cheongdam station lang siya, pero dito yung SM office. Tapos, dito sila dito yung practice rooms nila, ganyan. So, minsan nandito sila, tapos ang dami minsan, araw-araw yata na nandito si Chanyol, kaya, Chanyol ba kaya naman? Pero ewan ko, galing yata silang Bangkok, kasi alam ko, concert nila, pinamumali pa ako ng escalator na nalabas, Tatawid patuloy. Hindi naman nagsasabi. Ayun na siya sa likod ko. Sana nakikita ako. Ano ako? Daring? Ayan. Andun siya sa likod ko. Kaso mali, dapat dun pa ako sa kabila dumaan. So, ayan na nga po siya. So, from this point forward, I'm just gonna speak in English. Because that's my native language, you know. It's actually so fun in here. You know, once, Chanyol was seen from there, riding his motorcycle to there, and he went there. I don't know why he did that or something. Whew, this is so hard. Okay, first of all, I'm just gonna check downstairs because there is a store downstairs where they sell merchandise of SM Town groups and artists. So, I'm gonna check that out as if I have lots of money. You know what? It's video recording is not allowed in here, so I'm just gonna be discreet or something. I wanna buy this one, but I really don't like his hair in here. It's like this. So it's like you have what do you call this? You have like what's lamay in English? It's like there's a wake. You know, wake. Uy, doon yung practice room, oh. Ayun, oh. Teka. Oh my God! Ito yung sinuot ng EXO sa
Yung sa photobook nila, oh my God, mukhang mapapabili ako, oh my God. 35,000, oh my God. Teka lang, mukhang kaya pa naman. Teka lang ha. Diyan yung ate, baka mahuli tayo. Ayan yung practice room nila. Ayan yung practice room nila, oh. Hala, ay may nag-iwan ng drinks doon, no? Feeling ko may kakaalis lang dyan. Or something. Oh my God. Pero malamang hindi EXO yan kasi wala sila dito. Pero oh my God. Alam nyo, lagi naman ako napunta dito kapag pupunta ako dito sa Seoul. Pero, shit, oh my God. Tapos doon nadaan yung mga yung mga K-pop idol kapag aakyat sila, ganyan. Pagkaalis na sila, ganyan. So wait lang, aakyat na ako dun sa may restaurant kasi atat na rin ako sa pagkain pang mayaman. Teka lang. Okay, dito po yung yung restaurant ng SM Town. Teka lang, kumain na ako dito isang beses pero bakit hindi umulit? Ang taray, may mga gantong menu pala dito pero tignan nyo naman kung magkakano. Tignan nyo, wala nakalagay na presyo kasi mahal. Wala talaga, wait lang. Diba? Wala nakalagay na presyo, oh. Kahit saan dyan. Ang in-order ko dito nung huli, yung, hindi truffle pasta. Cheese carbonara yata, oo. Kasi ito yung pick ng EXO. Kaya, wala. Kunwari lang, same yung taste buds namin. Ganyan. Ang taray, may mga paganyan pang steak. O, kala mo naman. Teka lang, order nga ako yung, kailangan kong karirin to. Kailangan kong patunayan na, tayo mga Pilipino, mga mayayaman. Watch and learn. cheese carbonara. 까르보나라 하나요? 네. 엑소 쉐이크. 엑소 쉐이크요? 엑소 쉐이크 위에 휘핑크림 올라가는데 괜찮으세요? 휘핑크림. 네. 올라가요. 괜찮아요? 네. 엑소 쉐이크 하나, 까르보나라 하나 준비해드릴게요. Pala, inaantok na ako. Ewan ko, sobrang lola mode ko. Buong araw. Actually, kahapon pa, diba? So, pero hindi, pipilitin kong gumala pa rin hanggang mamaya. Kasi ayoko nang masayang talaga yung araw. So, parang kahit hanggang saan ako dalhin, kahit hanggat nakakapaglakad ako, lalabas ako. Promise. Okay, tapos ako kumain. Sobrang busog ko na ko. Hindi ko alam kung saan ko na. Hindi ko na kumain kailan. Tara na. Alam niyo, gusto ko sana bumili ng photobook ng EXO. Kaso ang bigat kasi sa bagahe. So, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Oh my God. May kakalabas lang. Hi! Annyeong! Sino ka man? Annyeong! Sino ka? Sino ka? Char. Kalam naman. Teka, ayan. Tumigil. Baka mamaya masipat ko siya. Sino to? Sino to? Sino to? Sino to? I swear, if that's someone... Ay, hindi, hindi. Pangit yung nasa... Pangit yung nasa kotse, so parang carry lang. Bye! You don't matter! Pero hala, parang bet ko, hala. Binalikan ko talaga siya. Teka lang naman. Hala siya. Naku, sinamahan pa ng t-shirt, puta. Akala mo kasi nung mayaman. Teka, pinagmamadali kasi ako, babay. Shoota. Sabi, damage kung damage ang nangyari, as in, kasi alas
Teka, ano na, 9 o'clock ng gabi. Oo, tapos, sabi niya, pwede po magmadali na po kayo kasi magsasara na po kami. Eh ako tinitingnan ko yung photo book. As in, nakita ko lang to, itong mga picture na ito. Tapos, bumaba ako dun sa baba. Pakatapos, titinig lang ko. Pakatapos, may kaharap na t-shirt. Pakatapos, sinabi nung ate. Sinabi nung ate, teka, may mga tao na kaya. Sabi nung ate, so Nita, pwede po magmadali na po kayo kasi magsasarado na po kami. Pakatapos, di dinala ko na siya sa counter. Alam niyo yung nataranta na ako. Scam po tong SM na to, nakakaloka. Sumakit yung ulo ko, damage po yun, nakakapuso. Hindi ko nga alam kung kasya sa akin yung t-shirt. Ay, EXO, tama na ha. Pahalik. Char. EXO! Hindi ko talaga alam kung bakit tulog ko sa inyo. Pero parang gusto ko naman. Sa susunod magsabi kayo. Para magpaganda ako. ganyan! 잘. 강남부천역 지하철 7호선입니다. 다음 정류소는 세관 앞입니다. This stop is 인남구 Office Station, Subway Line 7. 지하철 7호선 및 동남선을 이용하실 승객께서는 이번 정류소에서 하차하여 주시기 바랍니다. Okay, I have decided. Alas 11 na po ng gabi. 11:15 to be exact. And I think it's the night of my life. Masarap siya. May aftertaste siya.
Ay, siba. Bakit ginawa? Si kuya naman nakatingin naman sa akin. Ganda ko ba? Tingnan nyo, ang daming mga magjowa. Oh. Pati dito sa harap ko. Like, oh my God! Bakit kayo ganyan? Eh, si Shinen! 독당해. 남자친구 없었지. Love y'all. Ayan pa sila. Sige, bagalan niya pa yung lakad para mabagal din yung lakad ko. Mga demonyo. Gusto meron pa dito sa tuli. Ay, may boyfriend naman ako eh. Pangalan po niya, Song Joong Ki. Oh, Arayo. Oh. Teka. Pupuntahan ko yung isa ko pang jowa na nandito sa Seoul. Si Phone Case Oppa. Oh my God, I feel so dizzy. But I am not. But I am. I feel dizzy. Oh my God. But I am not. 안돼 안돼요. Mahaba pa itong demonyo na ito. Gusto ko na ipakilala sa inyo yung best friend ko. Meet Soju. Ay, hindi siya makita. Ayan, Soju. Sarado na nga siya. Ano ba yan? Tingnan mo, may bilat pang epal-epal. Wala na. Epal! Una na yung jowa. Kailan ba ako magkakajowa? Pero iyot na ako sa totoo lang. Hello. Kailan ba ako magkakajowa? Gusto ko lang magkajowa. I have so much love to give. But I have no one to give my love. Jogi, para sa'yo ito, nasan ka? Sana narinig mo ito.
아무래도 이번 대전 문제 문제 없이 장관의 여양. At Osung Station, please make sure you have all. 감사합니다. 감사합니다. Teka lang. Oh my God. Wait lang. May tao. Ah! Ganda ka? Sige. Maganda ka. Pero ako ang pinili.